Even if Kai Soto is 1,000 miles away from the US, ay meron tayong mga signs na tumaas ng husto ang kanyang market value sa NBA. Yan ay pagkatapos ng isang napaka-impressive season ni Kai sa Japan B-League, playing for the Yokohama B Crusaders. Naturally, kung 2 beses nang nabigo ang isang player sa NBA, ay the third time ay mas lalo pa itong mapalayo sa radar at interest ng mga NBA teams. Pero iba ang nakikita natin sa kaso ni Kai na kung saan kahit 2 beses na siyang nabigo at ngayon na ang kanyang third try, ay marami pa ring mga NBA teams ang nagkaka-interest sa ating idol. Tumataas kasi ng husto ang market value ni Kai nang pinakita niya ang kanyang napakalaking improvement sa kanyang laro in terms of skills and talent at sa power and strength ng kanyang katawan at naipamalas niya ang kanyang napakataas na self-confidence. Ang 3 improvements na ito ang dahilan kung bakit kahit 2 o 3 mga American imports ang nagbabantay sa kanya, ay hindi pa rin nila mapipigilan si Kai. Kai is truly a dominance force na kayang i-dominate ang laro. It shows sa pagtaas ng kanyang stat line sa scoring, rebounding at shot blocking. Very dramatic ang laki ng difference last season and this season. Pati sa playing time, ay dumoble ang kanyang mga nakuhang minuto, kaya nag-improve rin ang kanyang stamina. At ito ang dahilan kung bakit ang dami pa ring mga NBA teams ang nakasubaybay at merong interest kay Kai. At hindi malayong isa sa mga NBA teams na ito ang magbibigay ng guaranteed NBA contract ni Kai na lalagdaan in the coming weeks. Pero take note, hindi natin sinasabi dito na nilagdaan na ang kontrata ni Kai. What we are trying to say ay ang mga possibilities na kung saan pwedeng mangyayari dala ng napakalaking improvement niya sa kanyang laro at sa kanyang lakas ng katawan. Ito rin ang unang taon na kung saan nakaplano na lahat sa part ng Wasserman kung ano ang kanilang strategy upang makuha ni Kai ang isang NBA contract. At malaki ang ating tiwala kay Tony Ronzoni ng Wasserman na siya ang magiging susi para matupad ang pangarap ni Kai. Whether we like it or not, ay napakalaki ng papel na gagampanan ng Wasserman sa katuparan ng pangarap ni Kai. Kaya nga pinalitan ang agent ni Kai noon dahil alam naman natin na hindi ito nakadeliver na ma-draft si Kai. Kaya with high hopes, ay pinili ng kampo ni Kai ang Wasserman Agency at si Tony Ronzoni ang kanyang nagiging lead NBA agent. And so far so good, pero it remains to be seen kung papaano dadalhin ni Tony Ronzoni si Kai sa NBA. For sure, lansado na ang lahat ng Wasserman ang different options ni Kai, kaya malaki ang tiwala natin sa kanyang agent. And finally, ngayong taon, ay makakalaro na si Kai sa NBA. At siguradong kasama sa mga options ng Wasserman ang paglalaro ni Kai sa Gilas para sa Olympic Qualifying Tournament, na kung saan the Philippines will send a very strong team sa Latvia. Committed na si Kai at lahat ng mga players kasama si Justin Brownlee. In fact, in the process na ang naturalization ni Benny Boatwright upang magiging qualified na siya na maglalaro sa Gilas. In fact, sabi pa ni Coach Tim Cone, ay balak niyang gagamitin ang 2 naturalized players. At yak isang napakalakas na team ang mabubuo with Justin Brownlee and Benny Boatwright. Pero ang tanong, pwede bang pagsabayin ang 2 sa Olympic Qualifying Tournament sa Latvia? Well, dahil isang FIBA-sanctioned tournament, ang Olympic Qualifying Tournament, ay dapat isang naturalized player lang ang maglalaro bawat team, kaya no chance na makapaglaro si Boatwright sa OQT sa Latvia. Besides, hindi pa ganap na naturalized Filipino si Boatwright, kaya hindi pa siya pwede. At balitang NBA naman, dinomina ng Minnesota Timberwolves ang Denver Nuggets upang mapilitang maglaro sa Game 7. Binigyan tayo ng Minnesota Timberwolves ng Game 7. Pinakita ang kanilang matibay na depensa na naging dahilan kung bakit sila ang pinakamahigpit na kupunan sa NBA noong regular season. Pinulbos ng Timberwolves ang Denver Nuggets sa score na 115-70 sa Game 6 upang buhayin ang kanilang chance. At ang Game 7 ay nakatakdang laruin sa linggo sa Denver. Ang agwat ng panalo ay ang pangalawang pinakamalaking lawang
ng isang kupunan na humaharap sa elimination sa kasaysayan ng NBA. At si Anthony Edwards ay nagbigay ng lakas sa panalo sa pamamagitan ng kanyang 27 points at tila handa na para sa unang Game 7 sa kanyang karera. Nalampasan ng Minnesota ang Nuggets ng 43 points habang siya ay nasa loob ng court, isang record para sa franchise sa playoff. Ang buong laro ay isang nakakagulat na pagbaliktad ng momentum sa serye. Pumasok ang Nuggets matapos manalo ng sunod-sunod na laro at nagpakita ng kamanghamanghang pagganap sa Game 5. Kailangan ng Timberwolves ng suporta at nakuha nila ito mula sa masiglang Target Center crowd. Nakuha ng crowd ang gusto nila agad-agad. Pagkatapos ng ilang minutong palitan ng puntos, nagpakawala ang Timberwolves ng 27-2 run upang makabuo ng kalamangan na hindi na bumaba sa double digits. Hindi pa tapos ang laro, pero ang Denver Nuggets ay naungusan na sa simula pa man lang. Mula sa kanilang mga malalaking pagkatalo sa Game 1 at Game 2. Sinubukan ng Denver Nuggets na mag-adjust sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang lineup sa pagsimula ng second quarter. Karaniwan, nagpapahinga ang league MVP na si Nikola Jokic sa simula ng second and fourth quarters. Pero nandoon siya nang magpatuloy ang laro. Nagbunga ito ng panandali ang benepisyo at napaliit ang 17 points na kalamangan sa simula ng quarter sa 11 points. Pero tumugon ang Timberwolves ng isang 13-0 run upang muling makuha ang kontrol. At tinapos ang first half sa pamamagitan ng buzzer beater ni Jaden McDaniels. Hindi na bumaba sa 19 points ang kalamangan sa second half, pero nakaramdam ng kakaibang takot ang Timberwolves sa huli ng third quarter nang bumagsak ng malakas itong si Anthony Edwards dahil sa isang foul. Nanatili siyang nakadapa sa court at halos hindi gumalaw ng mahigit isang minuto. Pero nanatili siyang naglalaro at hindi naman mukhang seryoso ang natamo. Ilang minuto na lang ang nakalipas habang ang kanilang kupunan ay nasa isang 24-0 run na pinalaki pa ang kalamangan sa 48 points. At dito, sumigaw ang mga fans ng Timberwolves ng Wolves in 7. At maghahasi kaya ang Timberwolves sa Game 7? Well, kahit gaano kahanga-hanga ang kanilang pinakita sa Game 6, papasok ang Minnesota Timberwolves sa teritoryo ng isang defending champion at league MVP. Ipinakita na ng Denver Nuggets sa seryeng ito na kaya nilang bumangon mula sa isang nakakadismayang pagkatalo mula sa 26 points na pagkatalo sa Game 2 hanggang sa 27 na panalo sa Game 3.